Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Magandang Tuesday morning mga kamanggagawang nakatutok dito sa atin sa Dole sa AFP Radio. Ako po ang inyong makakasama ngayong araw, Carla San Diego Malaban. Ako naman po si Ting Laderas. Isa na naman pong episode ang ating pagsasamahan para talakayin ang mga napapanahong balita at mahalagang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay dito sa ating bansa. Hello po muna tayo sa ating mga kamanggagawang nakikinig sa Armed Forces Radio Channel DWDD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin kami via live stream sa aming Facebook pages. Bisitahin nyo lang ang Department of Labor and Employment at AFP Radio DWDD official Facebook pages. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang mga kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating program. Good morning mga kamanggagawa. Good morning Sir T. Good morning, Ma'am Kamusta Car. ang iyong Labor Day? Maayos, no? Tsaka talagang maraming nagpunta. Yes. So, kamusta po kayo mga kamanggagawa lalo na po sa mga nakilahok, no? Marami yan nakilahok sa atin nung Labor Day job fairs natin itong May 1. Pero hindi mga May 2, May 3 na Labor Day job Tuloy-tuloy pa fairs. rin yung Yes. Tuloy-tuloy pa din yan. May trabaho na po ba kayo mga kamanggagawa? Ayan. Sana yes ang sagot nila kasi Sir Tim gusto natin i-congratulate
yung mga tinatawag nating HOTS dito sa Yes, Dole, Ma'am yung Carl. hired on the spot. Siyempre, congrats sa ating mga hats o yung ika nga nila, pumasok o Yan. pumunta sa job Oo. fair nang wala pang trabaho, pero paglabas, employed na. Totoo. Sa ating mga kamanggagawa naman sa Eastern Visayas o Region 8, may chance din kayong maging HOTS dahil mayroon pang gaganaping job fairs dyan sa Provincial Legislative Building, Province of Biliran, sa darating na May 8 at May 9 naman sa Eastern Samar State University, Borongan Campus. Ayan. So mga kamanggagawa natin sa Eastern Visayas, habol na po kayo ng inyong mga resume, mga documents na kailangan nyo para makapag-apply po tayo, join tayo dyan sa job fair na yan. Ayan, congratulations po ulit sa ating mga HOTS. Pati natin doon, Sir Tim, sa mga tinatawag natin, near hires. Yun naman yung mga na-shortlist na or tanggap na pero kailangan pa nilang mag-submit ng mga requirements. So, congratulations din po sa inyo kasi tinitignan din natin at minomonitor din yan ng DOLE sa pamamagitan ng ating Bureau of Local Employment. Yes, at ngayon naman Ma'am Carla, public service announcement naman tayo para sa ating mga kamanggagawa. Baka po meron kayong nakikitang mga pages sa Facebook na nagsasabi na 800 pesos per day daw ang tupad o di kaya magkakaroon ng 8,000 pesos na cash assistance kapag sumali dito sa tupad sa pamamagitan ng pagde-direct message sa kanilang mga page. Nako, mga kamanggagawa, scam yan. Oo, nakikita ko nga yan, Sir Tim, no? Ayan, sa mga kamanggagawa natin, I think meron tayong ipapakita, no, dito sa yung sa mga nanonood sa atin sa via live stream para makita nila kung ano yung mga itsura ng mga post na nakikita natin sa Facebook. Kasi, ayun, gusto lang po namin na sabihin, no, sa ating mga kamanggagawa na mag-ingat po tayo sa mga ganyan dahil kinalulungkot naman po talaga natin na marami po talaga yung mga nananais na magmanlamang at yung target nila minsan is yung mga kamanggagawa nating naghahanap ng trabaho o ng kabuhayan. So, lagi naman tayong pinapaalalahanan, no, ni Secretary Benny Laguesma na ang tupad ay isa sa mga DOLE na serbisyo na hindi ayuda. So, hindi ito binibigay ng basta-basta lang or hindi rin ito cash assistance na matatawag kasi ito ay sweldo na kailangang pagtrabahuhan ng ating mga napiling beneficiaries. At yung mga sahod nila, Sir Tim, ng ating mga tupad beneficiaries para na din sa mga nanonood na hindi pa nakakalam ay naaayon kung ano yung minimum wage rates ng kada rehiyon. Ang pinakamataas natin, Sir Tim, ay 610 dito sa NCR. So pag may nakita kayo 800, naku, di totoo yan. Yes, scam yan. Yes, at bukod pa dyan, yung serbisyo natin dito sa DOLE ay libre. Yan na, mga kamanggagawa, libre lang. So, gusto talaga natin dahil gusto talaga nating makatulong sa ating mga kamanggagawa at syempre sa ating buong bansa. Kaya naman mga kamanggagawa, kung hihingan kayo ng pera kapalit ng isang serbisyo na sinasabi nilang galing sa DOLE, malaki po yung tsansa na hindi po yan totoo at yan po ay mga scam. At bukod dyan, Ma'am Carla, sa tupad, meron pa rin tayong isang public service announcement. At mula naman ito sa mga kasamahan natin sa DOLE National Capital Region. Pinapabatid po sa inyo, sa aming mga kamanggagawa, na mayroong individual na nagngangalang Reynaldo A. Carion na nagpapakilalang Field Officer 3 o empleyado ng DOLE at nagsasagawa ng mga hindi otorisadong labor inspection dito sa mga establishment sa NCR. Nako mga kamanggagawa, illegal po yung transaction na yan. Kaya mangyari lamang na makipag-ugnayan sa mga opisina ng DOLE NCR Regional kasama na yung mga field offices natin para makaiwas na maging biktima ng mga panlolokong katulad nito. Yan, nabanggit na rin. Yan mga kamanggagawa, i-take note po natin yan. Lagi tayong transact dun sa mga official na offices, mga hotline numbers ng DOLE. So nabanggit na rin natin, Sir Timang tupad kanina, siguro isa na rin sa dahilan kung bakit marami ang gumagamit ng tupad sa pangloloko ay dahil talaga namang alam na ng ating mga kamanggagawa, kabisado na nila kung paano nakakatulong yung programa natin na ito sa kanila, yung ating mga livelihood at emergency employment programs.
At nito nga lang nagdaang Labor Day ay nagkaroon tayo ng malawakang pamamahagi ng kabuhayan assistance, pati na rin yung pagbibigay ng sweldo no, sa ating mga beneficiaries ng DOLE, Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o yung tinatawag nating DELEAP. Yes, at mamaya po ang guest natin para pag-usapan ang legit na malawakang pamamahagi ng tulong panghanap buhay ng tupad at yung nangyaring kadiwa sa araw ng paggawa. Makakasama natin maya-maya lamang si Bureau of Workers with Special Concerns Director Ama Carisma Lobrin sa Tumba. Makakasama po natin siya maya-maya lamang. Bago yan, good news muna tayo. Good news mula Region 1. Higit 400 job seekers na hire on the spot sa araw ng paggawa. Noong 1 ng Mayo, ang Department of Labor and Employment, Regional Office 1, ay may kabuuang bilang na 432 individual na na-hire on the spot o yung tinatawag nating HOTS sa sabay-sabay nitong mga job fair sa araw ng paggawa sa buong rehiyon. Nag-post ang DOLE Region 1 ng 18,362 na bakanteng trabaho. At mula sa 188 na employer, 12,873 dito ay lokal at 5,489 naman ang oportunidad na magtrabaho sa ibang bansa. Simula alas 4 ng hapon noong 1 ng Mayo, may kabuang 1,804 na job seekers ang nagparehistro para sa job fair doon sa Ipinahayag ni Regional Director Ezekiel Ronnie Guzman ang kanyang pasasalamat sa lahat ng nag-ambag at naging parte ng pagdiriwang ng araw ng paggawa. Ang HOTS ay umabot sa 24% ng kabuuang mga job seeker na nagparehistro. Ang mga posisyon na napunan ay 41 na service crew, 19 na admin staff, 15 na non-voice sa business process outsourcing, 15 na IT support specialist at 13 na admin aide. Bukod pa rito, 247 na job seekers ang inalok ng training opportunities sa TESDA at 14 naman ang inirefer sa entrepreneurship opportunities sa Department of Trade and Industry. May kabuuang 1,031 job seekers ang nakinabang sa one-stop shop services na ibinigay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang DOLE, PNP, TESDA, DTI, BFP, Pag-ibig, PhilHealth, PRC, RTWPB, Philippine Red Cross, PIA, Penro-Senro, DSWD, OWA, DMWD, DMW, Department of Agriculture, DIR, PSA at Social Security System. Ang job fair site sa rehiyon ay ginanap sa Robinson's Place, Ilocos Norte, Provincial Farmers Livelihood Development Center sa Vigan City, Ilocos Sur, PNP Grandstand, Cam Diego Silang, San Fernando City, La Union, Pangasinan Peso Capitol Complex sa Lingayen, Pangasinan, CSI Atrium sa Dagupan City, Pangasinan, at Magic Mall sa Urdaneta City, Pangasinan. Balita naman tayo mula sa Mimaropa Region. Mga apektado ng El Nino sa Occidental Mindoro, binigyang tulong ng pamahalaan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DOLE Secretary Bienvenido Laguesma ang pamamahagi ng iba't ibang tulong sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino sa probinsya ng Occidental Mindoro nitong nakaraang linggo. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong mula sa pamahalaan ang pasahod sa halos 3,000 o 2,953
na farmer beneficiaries na apektado ng tagtuyot na nagkakahalaga ng halos 13 milyong piso para sa kanilang emergency employment sa loob ng 10 hanggang 15 araw mula sa programang tupad. Nasa 74 na government interns sa Government Internship Program o GIP ang nakatanggap naman ng kanilang mga sahod na may kabuuang halaga na 4.5 million pesos. Magandang balita rin ang natanggap ng Palawan Tuna Fishers Association Incorporated na may 58 miyembro matapos nilang makakuha ng tseke na may halos 1 milyong pisong halaga para sa project nilang Installation of Fish Aggregating Device or PAYAP. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na gagawin ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito para matulungan ang probinsya ng Occidental Mindoro na matugunan ang hamong dala ng tagtuyot. Kasama ng Pangulo at Secretary Laguesma, si DTI Secretary Alfredo Pascual, Agricultural Secretary Francisco Laurel Jr., DSWD Secretary Rex Gatchalian, DILG Secretary Benher Abalos, Health Secretary Ted Erbosa, Dole Mimaropa, Regional Director Naomi Abeliana, Occidental Mindoro Vice Governor Anesita Diana Apigo Tayag, at Occidental Mindoro Representative Yodi F. Tariela. Good news naman tayo sa Central Visayas. Taas pasahod sa mga kasambahay sa gitnang Kabisayaan, inilabas na. Isang good news naman dala ng Department of Labor and Employment sa mga taga Central Visayas o Region 7. Ito'y dahil inilabas na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa rehiyon ang Wage Order Number 4 noong ika-18 ng Abril na magtataas sa minimum na buwan ng sahod ng mga domestic worker o kasambahay ng 500 piso sa lahat ng lugar sa rehiyon. Dahil dito, ang buwan ng minimum na sahod ng mga kasambahay sa chartered cities at first-class municipalities sa rehiyon ay magiging 6,000 piso at 5,000 piso naman para sa iba pang mga munisipalidad. Inaasahang makikinabang rito ang nasa higit 107,000 kasambahay, kabilang ang higit 15,000 nasa live-in arrangement. Isinumite sa National Wages and Productivity Commission o NWPC ang wage order upang ma-review at pinagtibay naman itong ika-22 ng Abril at inilethala naman ito noong ika-25 ng Abril at naging epektibo simula noong 1 ng Mayo. Bago ito, nagsagawa muna ng public hearing sa Minglanilla, Cebu noong ika-7 ng Abril ang board na sinundan naman ng deliberasyon noong ika-18 ng Abril. Kabilang sa mga ikinokonsidera ang resulta ng survey na isinagawa, mga pangangailangan ng mga domestic worker at kanilang pamilya, ang kakayahan ng mga employer na magbayad, at ang umiiral na sosyo-ekonomikong kalagayan sa rehiyon. Yan, konting pasaklaro lang, Mayo a 11. Mayo a 11. Yan magiging epektibo itong wage order na ito sa Central Visayas. Malapit na. Next week na? Yeah, oo. This week? Yes, oo, malapit na. So good news to sa mga kasambahay natin dyan sa Central Visayas. At yan po mga kamanggagawa, ang good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Bureau of Workers with Special Concerns Director, Ama Carisma Labrin Satumba, para pag-usapan naman ang iba't ibang tulong panghanap buhay, tupad at kadiwa na ginawa natin noong araw ng paggawa. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras po natin, 11:31.
Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Bilang isang sundalo ay tatas ko ang noo. Anumang oras ako'y handang ipagtanggol at tulungan ka. Isang sundalong magtitiis para sa'yo, upang malaya mong gawin lahat ng pangarap mo't hangarin. Dudugtungan ko ang iyong pangarap, sisikapin ko ika'y di na maghihirap. Lalagyan ko ng ngiti ang iyong pangalabi, kapalit man ito ay buhay ko. Basta di ka lang mabibigo, kahit saan o kahit kailan. Anumang oras ako'y nandyan o hindi.
katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Babalik po tayo mga kamanggagawa dito sa Dole sa AFP Radio. Halos isang linggo na nating ginugunita ang selebrasyon ng ating ika-122 araw ng paggawa sa bansa. At kasama sa selebrasyong yan, iba't ibang programa ang aktibidad at serbisyo para sa ating mga kamanggagawa ang isinagawa ng Dole sa buong bansa. Kasama na dyan ang malawakang pamamahagi ng tulong panghanap buhay, tupad at kadiwa sa araw ng paggawa. At para bigyan tayo ng detalye sa mga naganap na activities na yan, kasama po natin ngayong umaga si Bureau of Workers with Special Concerns Director, Ma'am Ama Carisma Lubrin Satumba. Director Cha, magandang umaga po. Magandang umaga, Tim and Carla. So ito, nagbabalik po tayo, ano? At excited ako na magkwento kung ano ang mga nangyari sa atin at pinamahagi natin ng ating araw ng paggawa. Yan, maraming salamat po sa laging pagtanggap sa aming imbitasyon, Dear Cha. Diretso na tayo, no? Sa ating, dahil sabi nyo nga po, excited na po kayong sabihin sa amin kung ano ang mga naganap nito nga po, nitong nakaraang linggo, Dear Cha, ay ika-122 anibersaryo ng ating araw ng paggawa. At muli po tayong nagsagawa ng malawakang pamimigay ng tulong pangkabuhayan sa ilalim po yan ng ating DILP o yung Dole Integrated Livelihood Program. Pakibahagi naman sa amin, Director, kung ano po ba yung layunin ng DILP, ng Dole Integrated Livelihood Program, at ano din po ba yung maaaring matanggap ng mga kamanggagawa sa ilalim po ng programang ito. So thank you, Carla. Salamat sa opportunity, no? So sa mga tagapakinig po natin ngayon, tayo po ay makinig, no? So yung Dole Integrated Livelihood Program, ito po ay isang assistance para tayo ay magkaroon ng maliit na negosyo, okay? Ng pagkakakitaan. Pero hindi po kami nagbibigay ng cash, no? It will be in the form of raw materials, mga tools, mga equipment na kakailanganin ninyo sa inyong mga negosyo na gagawin. So pwedeng kung gusto niyo mag-umpisa, pwede yon livelihood formation ang tawag doon. Kung meron naman kayong mga existing na mga maliliit na negosyo at gusto niyo po itong i-enhance, no, ay pwede rin yon. At kung kayo naman ay naapektuhan ng mga kalamidad, mga disasters at yung inyong maliit na negosyo ay nasira, nawala, nag-o-offer din kami ng assistance through our livelihood restoration. At Team Carla, pwede itong individual o grupo, no? Pag individual, pwede hanggang maximum of 30,000 na worth ng mga materyales o mga equipment ang pinamimigay natin. At pag grupo naman, no, ay syempre mas malaki ito. Depende sa number ng members. So pwedeng hanggang 500,000 hanggang 1.5 million ang pinamimigay natin. Malaki pala, 30. Oo. At sa nagdaang Labor Day nga, Dear Cha, ano po ba yung mga klase ng tulong pangkabuhayan yung ating ibinigay at ilan po bang mga benepisyaryo natin yung nakatanggap ng tulong pangkabuhayan, Dear Cha? Okay. Naku, napakarami kasi alam nyo yung ating napaka-flexible kasi Team and Carla ng DILT eh. It can be any negosyo, no, na gusto na maisip mo kung ito ay may market, kung ito ay depende rin sa skills mo. So halimbawa, marami tayong food processing, no? Mayroong may daing making, may banana chips making na binigay sa ating mga beneficiaries ng may nego cart. So yung mga nagtinda ng mga fishball, kikiam,
may mga shake, no? Kasi mainit ngayon eh. So may mga Yeah. shake, no? Tapos mga agricultural supplies para sa ating mga magsasaka. Pwede rin yun. Meron din ng Labor Day na nag-engage sa sari-sari store, no? Dressmaking. So pag dressmaking, nagbibigay kami ng mga, ang tawag doon, yung sewing machines, di ba? At pati yung may mga skills sa welding, may mga welding services. Nagtayo rin ng mga vulcanizing services yung ating mga ilan na magaling sa vulcanizing. So marami no na nakakatulong talaga sa komunidad. Yun ang examples. At alam niyo ba na ngayong nung Labor Day, nag-benefit ang 35,598 livelihood beneficiaries at ang pinamigay natin ay around 700 million pesos nationwide, no? Ito ay isa sa mga pinakamalaking sabayang pagbibigay ng livelihood assistance. Yes, dear Cha, dahil hindi po nalalaman ng ating mga workers, ay talagang inilapit natin yung ating serbisyo sa mga probinsya. So, mas marami tayong sabay-sabay na nagpamigay ng assistance dahil parang kada province ay meron Merong tayo site. at least one. At ulitin natin, no, nasa 35,598 yung naging benepisyaryo ng DILT at nasa higit 700 million ang ginugol para dito sa tulong na ito. So isa pa po, dear Cha, na ginagawa po natin kapag meron tayong araw ng paggawa ay yung tupad payout. Ayan. So marami, very familiar na siguro yung mga kamanggagawa natin dito sa tupad. Pero para po dun sa mga hindi pa nakakaalam, dear Cha, gaano po ba katagal itong short-term employment na ito o emergency employment po na ito na pinagkakaloob po natin? And ano po ba yung natatanggap nila? Magkano po ba yung natatanggap nila pag sila po ay tupad beneficiary? Okay. So ang tupad napaka-popular na ngayon, ano, isa ito talaga Yes. sa mga flagship programs ng ating departamento at ano, talagang proven na kasi na nakakatulong siya, no, nakakapagbigay talaga siya ng sweldo dahil sa sweldo nila ng assistance sa mga bahay-bahay. Sa tupad, no, ito ay tulong panghanap buhay sa ating mga disadvantaged workers. So pag sinabing disadvantaged, malawak 'yun, ano, Carly and team, no. So yung mga vulnerable, yung mga nangangailangan talaga, no, yung ating marginalized, mga PWD, senior citizens, IPs, mga parents ng mga child laborers, kasi naniniwala tayo na dapat ay unahin, i-prioritize ang mga to. At marami pa mga magsasaka, lalo na ito yung mga naapektuhan ng El Nino. Kanina, nakita nyo kanina yung nangyari sa Occidental Mindoro. So nakakatuwa naman na nakatulong tayo ng nakahawak sila dahil they're tutupad, no, ng sweldo para maitawid ang taggutom at yung walang dahil nga sa init, no. Ang tupad ay nagbibigay tayo kung tama yung kanina explanation nyo, no. Sweldo ito sa 10 days minimum work up to 90 days. So, depende sa nature ng work. So, kung ito ay mabilis lamang, maiksi lamang, yung minimum siguro. Pero kung ito ay matagal, halimbawa yung mga agroforestry projects natin with DNR, pagtatanim, minsan na ma-maximize to 90 days, staggered siya kasi una may seed preparation yan, tapos i-plant mo, tapos i-maintain mo, no? Yung iba naman, yung katulad ng pag-prepare ng mga health centers, mga daycare centers, yung mga sa kada eskwela, yung mga pag-repair ng desks, ng tables, chairs, no? Saglit lang yan. So depende sa community project at gusto namin talaga ngayon, Carla, team ay maging very meaningful, may impact sa community, yung mga nature ng work na gagawin ng tupad. Hindi lang siya basta walis-walis, ayaw na natin ng ganun. At yun ay talagang sinasabi natin, no? Aside from the sweldo, microinsurance, nagbibigay rin tayo sa kanila through the GSIS dahil naniniwala tayo sa importance ng safety and health, no? Kaya accident insurance ito, parang 59 pesos ang isa, pero covered na siya for 1 year, no? At pero ayaw naman natin talaga na magkaroon ng aksidente. And of course, personal protective equipment. So yung nakikita niyo na t-shirt nila, at kung depende kung ano yung depende kung ano yung gagawin na work ay nadadagdagan yung tinatawag nating PPE. Bukod po sa inyong mga nabanggit, So, dear. pala team, tinanong, Yes, ma'am.
Pero hindi mo pa naman tinatanong kung magkano yung, saka ko na ikaw kahit mamaya kung ilan yung Yes, pinamigay. dear siya. Apo, yes po. Bukod po sa nabanggit nyo, Dear Cha, may mga pagbabago po ba tayong ginawa para mas mapabuti pa natin yung implementasyon nitong TUPAD program? Okay. Sabi nyo nga kanina, team short-term employment lang siya. So, it's just a safety net. So, ayaw naman natin na welfare lamang siya. Kaya, may directive din talaga si Sec Benny na gusto niya ay tuloy-tuloy ang kita ng ating mga beneficiaries, no? At para mangyari yon, kailangan natin siyang i-link ang TUPAD sa active labor market programs. So, halimbawa, doon sa aming profile form na pinamimigay sa TUPAD beneficiary, may mga tanong na doon. Pagkatapos ba ng iyong pagtatrabaho, gusto mong magkaroon ng skills training. So, pagka nag-yes sila doon, i-refer natin sila sa TESDA. Kung gusto naman nila, kung employment facilitation ay andun ang ating employment focal persons, di ba? Kasi alam niyo ba na doon sa ating mga job fair, may mga TUPAD beneficiaries na na-hire. Yun, Wow. yan ang magandang good news yan, Yes, sa construction, sana ma-interview natin sila minsan, di ba? Yes. Apo. Tapos bukod doon, kung gusto naman nila ng livelihood, yun ang i-check nila, ay bibigyan naman sila ng livelihood para tuloy-tuloy. Hindi lang siya panandalian. No? Hindi lang 10 days mo, no ma'am, hindi lang ta hanggang 90 days. After that, meron kang pangkabuhayan or meron kang trabaho dahil na-hire ka doon sa job fair. Diba? Maganda kasi may long-term plan na nabanggit nga ni Yes. Dear, may referral, meron ding posibleng employment opportunity at livelihood opportunity na maaring makuha Yes. pagkatapos ng TUPAD. Yeah. Ito, Dear Cha, gusto nating malaman, no, ilan po ba yung ating mga benepisyaryo at kung magkano po ba yung kabuuang halaga na ating naipamahagi na kaugnay po ditong sa TUPAD nitong nagdaang Labor Day, Dear Cha? Okay. Ito nakakatuwa talaga ito, Carla. Kasi ito siguro ang pinakamalaki na nabigay natin so far na tupad sa isang Labor Day celebration. Nakapagbigay tayo ng 3.77 billion pesos for 673,480 workers. Okay? Last year, nakapagbigay tayo ng 1 billion. No? Mataas. Yes, ngayon 3.7. So ang laki ng almost 300% no, ang increase ng ating pagbibigay. So nakakatuwa naman, marami tayong natulungan ngayong taong ito at ngayong Labor Day celebration na ito. Malawakan talaga kung malawakan. Oo, tsaka grabe, 673,000 ng mga kamanggagawa natin yung natulungan natin. Susunod namang katanungan, Ma'am Cha, ano naman po yung inyong paalala, lalo na kanina nung umpisa ng ating programa, marami pa rin po yung nabibiktima ng mga maling impormasyon, lalo na pagdating dito sa mga benepisyong maaaring makuha mula sa TUPAD. Ano pong mensahe nyo dito para sa mga scammers nga na tinatawag natin? Oo nga, narinig ko nga kayo kanina. Salamat ha, kasi nauna na kayong magbigay ng warning sa ating mga tagapakinig. Yun na, nakakalungkot kasi napakaganda niyang programa, Carla and Team, maraming natutunan. Pero ang dami pa rin talaga na gusto magsamantala sa ating mga kapwa, no? At kaya maging maging alerto tayo yung mga nakikinig sa atin, yung mga tama sila Team at Carla, no? Hindi fixed ang sweldo ng TUPAD na 800 pesos. Ito ay depende dun sa minimum wage ng region ninyo, no? At ito ay sweldo. Hindi siya pinamimigay lang basta. Yeah. Wala kang ginawang trabaho. Sweldo siya, kaya sweldo dahil ibig sabihin nagtrabaho ka, no? 'Yon. At ito ay ang DOLE lamang ang nagtatransact nito. Sila lang ang nag-i-implement nito. DOLE lamang. So kung kayo ay interesado, punta kayo sa aming mga opisina, sa mga field offices namin, provincial offices namin. Hindi kailangan mag-miyembro sa iba't ibang organisasyon dahil wala namang bayad ito, no? Walang membership fee para maka-avail ka sa TUPAD. So yung mga ganyan po, i-report nyo sa amin. I-report nyo sa hotline namin, yung 1349. Sabihin nyo kila Team at Carla kung may naririnig kayong ganyan kasi bawal po yan. No? At gusto ko rin i-remind Team and Carla, doon sa mga TUPAD beneficiaries natin, sa inyo po buong-buo ang inyong sweldo. Huwag niyong hahayaan na yung inyong sweldo ay magkaroon ng cut ang iba. No?
Kasi pinagtrabahuhan niyo po yan, sweldo niyo yan. Kung meron din po sa inyo ang parte ng ito sweldo ay sabihin niyo po sa amin. I-report niyo po sa DOLE. Maraming salamat, Dear Cha, dyan sa paalala. Paalala po ninyo na yan, no? Lalong-lalo na yung buo ang sweldo dapat na natatanggap ng ating mga tupad beneficiary. Dapat walang bawas. Yes, oo. Kung magkano, so compute nyo yan. Magkano ang minimum wage rate nyo times 10 days. Or kung 20 days or hanggang 90 days, kung ilang araw ang kayong, ilang araw kayong magtatrabaho. At saka Carla, sa orientation, kunyari napili ka na beneficiary ka, sa orientation para sa kanila, sinasabi ko magkano ang sweldo nila. Ayun. Yun naman pala. Merong mga orientation naman para sa ating mga tupad beneficiary. Oo, siguro isang magandang paalala din, no? Huwag maniniwala doon sa mga infographics na makikita nila sa iba't ibang mga pages. Tumutok lamang kayo doon sa mga official Facebook account ng DOLE at ng regional offices natin. Regional offices, pati na rin ng ating mga bureaus. Oo, lalo na ng BWST. Yeah, oo. Diyan yung makikita yung mga legit. Kasi Na yung important. iba, parang meron pa, Dear Cha, Sir Team, na scholarship daw, cash assistance daw. So, yung mga ganyan, mga kamagagawa, hindi totoo yan. So, punta lang po kayo, follow and subscribe and like na lang po kayo sa ating mga official Facebook pages. Nandun po lahat ng mga kumpletong impormasyon at legit na impormasyon tungkol dyan. Ayan. Dear Cha, isa pa na naging programa natin, kaugnay nitong araw ng paggawa, itong Kadiwa. So, ayan. Kwentuhan nyo naman po ba kami, Dear Cha, kung ano po ba yung naging turnout ng ating mga sellers dyan, kung gaano po ba karaming sites yung na-implement or na put up natin ngayong Labor Day, Dear Cha? Okay. So, yung kadiwa ng Pangulo, para rin backgrounder, kaya siya kadiwa ng Pangulo kasi priority din talaga siya ng presidente natin. Dahil, sabi nga, according to President Marcos Jr., ay ito ay makakatulong sa ating mga magsasaka para mas kumita, wala nang middlemen, wala nang traders, Yes. diba? Kasi diretso na sa consumers at sa ating mga micro-enterprises na maliliit din, dadala ng DTI. Kaya Department of Agriculture talaga ang nangunguna dito dahil sila ang nakikipag-coordinate sa ating mga farmers. Tapos ang DTI naman for the micro-enterprises. Pero sumasali ang DSWD din kasi may mga beneficiaries din sila, di ba? Yung mga 40s na or yung mga Sustainable Livelihood Program beneficiaries nila na may mga negosyo. Tayo yung mga livelihood beneficiaries natin, kasali rin tayo. At yung nabibigay rin tayo ng tupad doon sa mga nagsiset up ng kadiwa. Nagsiset up, naglilinis ng gilid, ng surroundings. At yung DILG kasi sila ang crucial sa pagpili ng lokasyon. No? So sama-sama itong mga ahensya na to nagtutulong para sa implementasyon ng kadiwa ng Pangulo. At ngayon ay first time din talaga na napakarami nating sites na nasabay-sabay, 102 kadiwa sites, no. Halos lahat ng probinsya, yung iba ay sa mga cities, no, ay meron. At yung alam niyo ba na ang sales nito ay umabot ng 25.7 million, no. Lahat yun Dear Cha, na napunta sa ating mga sellers, di ba? Talagang kumita sila. Oo. Yung ating mga sellers ay 3,873 at ang ating enterprises na nakilahok naman ay around 2012. So maraming kumita ng mga farmers and micro-enterprises at marami rin namang natuwa na mga katulad natin na nakabili ng murang mga pagkain, no? Yes, so malaking tulong talaga to, no, Dear Cha, Sir Team, sa ating mga kamanggagawa. Yung mga nag-join sa job fair, after nun, pwede silang mamili, makakauwi sila ng mas mura. Dahil, tama po, no, Dear Cha, yung ating mga kadiwa ay, kung hindi po malapit, nandoon mismo kung nasaan yung ating mga job fair sites. Yeah. Buti na mention mo yan, Carla, kasi yung strategy natin na pag may payout, katabi ng kadiwa ng Pangulo kasi syempre sweldo nila. Tama. Para may pambilis, makakabili agad sila ng kailangan nila sa bahay, no, na mura. Yeah.
Kumbaga nasa isang venue lahat. Oo, so yung mga kukuha ng sweldo, bibili na agad, 'di ba? Makakapag-market na sila for their families doon sa ating mga kadiwa. Ayan, napakadami ng ating mga naging activities, no? So dear Cha, ngayon po binibigay na po namin sa inyong pagkakataon na magbigay ng mensahe at haniwahan na din po yung publiko kung meron pa ba tayong mga gagawaing kadiwa or di kaya ay payout ngayon pong kaugnay ng ating Labor Day. Go ahead, dear Cha. Sige. Thank you, Carla and team. So, yung po sa kadiwa ng Pangulo, ito po ay nagkaroon na ng joint memorandum circular ng DOLE, DA, DSWD, DTI, saka DILG, at ito po ay magiging regular na. Regular siya. Abangan lamang po natin kasi ang DILG po ang isa sa mga lead conveners dito dahil pwede nga po sa mga makukuhang alokasyon at yung DA naman para doon sa kung may supplies ba, no? Meron bang ibebenta yung ating mga magsasaka. So kaya tulungan po natin yung ating mga magsasaka ngayon. Tinutulungan natin sila para sila ay makabangon sa El Nino at ngayon pa ay may impending na La Nina. Kaya patuloy po tayong tumutulong through our livelihood program, through TUPAD sa ating mga workers na mas higit na nangangailangan. At yan po ay part ng ating commitment sa Labor and Employment Plan ng 2023 to 2028 ni Secretary Bernie Laguesma. So yun lamang, Team and Carla, at maraming salamat ulit sa opportunity na ma-share yung aming mga ginagawa. Yes po. Again, no, Ma'am Director Cha, congratulations unang-una sa BWSC bilang program manager ng mga napag-usapan nating programa, pati na rin syempre yung sa mga implementing agencies natin, mga regional offices. Yes. Hanggang field offices. Diba? So, thank you naman sa inyong efforts para mas maging closer o maipalapit sa ating mga kamanggagawa itong ating mga serbisyo at programa. Yes, hindi na namin kayo patatagalin, Director Cha. Muli, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng inyong oras dito sa DOLE sa AFP Radio. More power po sa inyo dyan, dear Cha, sa BWC. Stay safe and healthy po. Thank you very much, dear Cha. At narinig po ninyo, mga kamanggagawa, si Bureau of Workers with Special Concerns, Director Ama Carisma Lobrin sa Tumba. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa BWST sa pamamagitan ng kanilang mga hotlines na matatagpuan sa kanilang website bwsc.dole.gov.ph. I-follow nyo na rin po ang kanilang Facebook page. Type nyo lang DOLE Bureau of Workers with Special Concerns sa inyong mga search. Ayan. At para sa iba pa mga labor-related na tanong, kung may nais malaman at ireklamo, mag-dial lang po DOLE Hotline 1349. Siyempre, maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph o kaya mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, yung ating paalala, hanapin lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Kung may mga sketchy o mga hindi masyado kayong sure na mga social media post, yan, pwede kayong magtanong sa ating hotline, to our hotline, pwede din sa ating messenger para ma-verify kung totoo ba yung mga posting na yan. Yes. Kaya i-like nyo na rin, mga kamanggagawa, yung ating Facebook at mag-subscribe sa ating YouTube naman para sa mga updated na balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na namang programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Laderas. Ako naman po, Carla Santiago Malabanan, tutok po ulit sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 1 minuto makalipas ang 12:00 ng hapon. WWD AFP Radio. Kami